Maganda to, binubukan niya yung kanyang pinsan. Pinangalanan po. Ha? Pinangalanan niya si Speaker. Ah. December pa niyang narinig. So sa madaling salita, ulitin ko, hindi yan People's Initiative. Tamba Initiative yan. Politico Initiative. Galing sa kampo nila yan. Sila ang nagpapakalat niyan. At hindi pwedeng tatahimik lang kayo dito, Speaker Romualdez. Pinangalanan kayo, sumagot kayo, magpakalalaki kayo, pinsan nyo yan. Hindi po ito paninira. Kasi kung ito paninira, ito ay manggagaling sa kampo ng ibang kalaban ninyo. Pero this time, kapartido ninyo, kaparehas ninyo ang kulay, parehas kayo ng sinuportahan, kasama nyo sa unity, kamag-anak nyo pa. Ibinubuking ka. Pinapangalanan ka. Staff mo. Dapat magsalita ka dito kasi kung hindi ka magsasalita dito, dapat kasuhan po yan. Kasi bribery po yan eh. Matindi tong paratang ni Amy sa'yo. Sagutin mo ang ating senador. Kung ikaw ay talagang matapang na speaker, yung tawag ni Amy, sinusundan lang po namin. Huwag magpapabudol. People's Initiative para sa charter change isang malaking pudol nga raw. Lalo na takot na takot mawalan ng posisyon ang mga tambalaslos. Masyadong sakim sa kapangyarihan. Kaya ngayon pa lang, sinisecure na nila mga posisyon nila para sa mga susunod na termino. Kung sakaling magkakamali na naman ang taong bayan sa sobrang pagtitiwala nila sa mga opisyal ng gobyerno na may mga hidden agenda o pinabalak pala para sa kanila mga pansariling interes, ay nako, dapat madala na tayo. Sumbat tuloy ng netizen. Alam po ng mga investor na mahirap mag-investment sa Pilipinas dahil alam nila na mga kurap ang mga nasa gobyerno. Yan po ang totoo. Yan ang dapat pong baguhin. At ang mga tanggalin ay ang mga kurap na namumuno dyan sa Kongreso. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Ito, yung lintik na PI na yan. Kailangan i-booking natin sila, ibisto natin sila, nang sa ganun mahiya naman sila. Kung sila ay merong pangkahihiyan. Yan ang hindi natin alam. But anyway, let's do our part. Kung ano dapat nating magawa, gawin natin. Yung hindi natin kayang gawin, it's beyond our control, ipagpaliban natin sa Diyos. Ibig sabihin, pag di natin kaya, sa Diyos na yan. Pero yung kaya natin, i-booking natin. Huwag pong kakalimutan. Yan ang number 1 na problema ng bansang Pilipinas. Yang lintik na PI na yan. Kaya po sana, wag nating ililigaw ang kasi alam mo, may naririnig na po ako. Bantayan nyo to, pakibantayan pong mabuti. May mga attempt na iligaw ang issue. Dadalahin nila, yan po ang nabalitaan natin, ay dadalhin nila sa ibang balita. Para nang sa ganun, itong PI ay hindi mag-ingay sa mainstream media at sa social media at nang ito ay mailusot. Okay? Totoo man to or hindi, hindi dapat tinatantanan. Kaya ito sabi ko sa inyo, aaraw-arawin natin tong PI na to. Huwag kayong bibitaw. Kahit merong ibang chismisan, kahit merong ibang balita, kung ito ay walang kwenta at walang katuturan sa ating pagkain araw-araw, huwag niyo pong pansinin. Ang pagtuunan natin ng pansin, itong PI na ito. Huwag tayong papabudol, huwag tayong papaligaw. PI kayo. Kayo ang mga PI. Hindi po taong bayan kasi ang ibig sabihin ng PI ay People's Initiative. Hindi sila ang PI. Sila ang nag-i-initiate ng pirmahan, hindi taong bayan.
Politiko initiative yan. Tamba initiative yan. Ulit, di baling magmukha akong si Rank Plaka, wag nating hahayaan maligaw ang topic. Wag, magkakaroon ng attempt this week. Maniwala po kayo, ililigaw ang attempt, ililigaw ang balita this week. So, tutukan niyang lintik na PI na yan. Maliwanag po, diyan tayo. Mapapansin nyo naman yan biglang may puputok na ibang balita. Tapos tatahimik ang PI. Kaya ako kahit tumahimik ang PI ngayong linggo na to dahil may ibang balita, tidikdikin ko yung PI na yan. Ibalik natin yung PI na yan sa balita. Huwag tayong papayag ilusot yan. Hindi yan People's Initiative, politiko initiative yan, tamba initiative yan. At meron tayong ebidensya, ipapakita natin. Hindi tayo nagpapasabog na walang ebidensya, may ebidensya po tayo. So wag po natin kakalimutan yan. Okay, bago tayo magsimula, mamaya po tayo magbatian, Pero doon sa mga hahabol, wag pong kalimutan, mag-like po agad at subscribe po kayo kung hindi ko pa po kayo subscriber, Coach Oli News PH. Okay? Kasi sisimulan na po natin agad-agad ito para diretso po tayo sa balita. Habol na lang po yung iba at bandang huli po tayo magkakaroon ng interaction. Doon po natin babasahin ang inyong mga komentaryo. Okay? But for now, eto na. Siyempre pa lang daw, narinig na raw ni Senadora Amy Marcos ang tungkol sa People's Initiative. Pero hindi niya ibinunyag kung saan niya ito narinig. Nauna nang sinabi ni Marcos na nagagamit ang programa ng gobyerno kapalit ng mga pirma para sa Cha-Cha o Charter Change. Sa panayam ng Super Radio DZWB, ilang beses binanggit ng Senadora si Speaker sa panayam. Ito pinangalanan na po ni Senator Amy. Alam nyo po ako hindi maka-Amy at hindi ko po isasabihin sa inyo na iboto nyo siya. Kung siya ay tatakbong senador ulit, hindi ko sasabihin iboto nyo siya. Pero this time, maganda tong binubuko niya. Maganda to, binubuko niya yung kanyang pinsan. Pinangalanan po. Pinangalanan niya si Speaker. December pa niyang narinig. So sa madaling salita, ulitin ko, hindi yan People's Initiative. Tamba initiative yan, politiko initiative, galing sa kampo nila yan, sila ang nagpapakalat niyan. At hindi pwedeng tatahimik lang kayo dito, Speaker Romualdez. Pinangalanan kayo, sumagot kayo, magpakalalaki kayo, pinsan nyo yan. Hindi po ito paninira. Kasi kung ito paninira, ito ay manggagaling sa kampo ng ibang kalaban ninyo. Pero this time, kapartido ninyo, kaparehas ninyo ang kulay, parehas kayo ng sinuportahan, kasama nyo sa unity, kamag-anak nyo pa. Ibinubuking ka. Pinapangalanan ka. Staff mo. Dapat magsalita ka dito kasi kung hindi ka magsasalita dito, dapat kasuhan po yan. Kasi bribery po yan Matindi tong paratang ni Amy sa'yo. Sagutin mo ang ating senador. Kung ikaw ay talagang matapang na speaker, yung tawag ni Amy, sinusundan lang po namin. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, Hindi po siya nagbibigay naglalabas ng statement. Lahat ng Yun ang nakakaduda ron. Simula nang pumutok, hindi siya naglalabas ng statement. Pakinggan natin staff niya, yung mga pangalan, na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speakers. Yan. Tingnan mo Ibig sabihin, yung staff ni Speaker Romualdez ang gumagapang, ang gumagalaw, ang tumatawag, ang nagte-text. Again, this is not fake news. Galing po ito sa pinsan nyo mismo. Galing ito sa ka-unity nyo mismo. Ano na? Kaya nakakabingi yung katahimikan mo. Kasi kung tahimik ka at yung staff mo involved,
Dalawa lang yan. Inutil kang speaker, inutil kang leader kasi hindi mo kayang diktahan, hindi mo kayang pigilan yung mga staff mo or kasabwat ka. At ako sa tingin ko, hindi ka inutil na hindi mo kayang pigilan ng mga staff mo. Ako mas doon ako sa kasabwat mo yan. Staff mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa. Nagpapa-People's Initiative. Ano yan? Staff Initiative? O Tamba Initiative? O People's Initiative? Sagutin mo yan. Again, ang dami ng sigaw ng tao, sagutin mo yan. Anong ginaantay mo? Nagtatago ka sa pantry. Para dyan sa pantry, magbi-meeting kayo, tapos aantayin mo ibang congressman na ipagtanggol ka. Hindi, ikaw ang pinangalanan mismo. Ikaw, speaker, staff mo, pinangalanan ng pinsan mo mismo. Ikaw ang sumagot. Tignan mo ha. Kung ikaw ay nangangarap maging presidente, kung ikaw ay nangangarap maging prime minister, yung ginagawa mo nang nakatago, yung ginagawa mo pananahimik na dumadaan ang bansa na ito, galit ang Senado, sinasabi nila hindi ito dapat mangyari, pati yung pinsan mo nagsasalita tapos ikaw tahimik. Anong klase kang leader? Paano ka magiging pangulo kung ganyan klase ang iyong leadership? Feli Balesa Snell, maraming salamat po. Paano ka magiging prime minister? Hindi ba? Oh, simpleng-simple lang naman yun eh. Ngayon pa lang kitang-kita na yung leadership mo eh. Yung leadership style mo. Pinapangalanan kaliwat kanan. Anong ginagawa mo? Aantayin mo na naman pagtanggol ka ng ibang congressman? Ayun, pinsan mo yan oh. Huwag mo sabihin tinutukan ko ng baril si Amy para ilaglag ka. Hindi ko siya kilala. Hindi ko kayang diktahan si Senator Amy. Senator yan eh. Pinaparot lang namin kung ano sinabi niya. Yan ay pinapatunayan mo lang hindi mo kayang maging leader. Hindi mo kayang maging mabuting presidente. Hindi mo kayang maging mabuting prime minister dahil napaka-weak leader mo kung hindi mo kayang sagutin pinapangalanan ka ng derechahan ng isang babae. Tatahimik ka lang. Iba sasagot para sa'yo. Antayin natin. Ha? Antayin natin kung sasagot ito si speaker. Antayin natin kung ipapasa na naman niya at iba na naman ang magtatanggol sa kanya yung mga congressman. Lisa Tatoy, thank you po sa Facebook stars. Sabi dito ni Eli, buti nagsalita si Amy against sa cousin niya. Correct. Buti. Well, anong gagawin natin dyan? Kung ganyan-ganyan lang yan. Oh. Papayag ba kayo? Dededmahin lang? Wag. Kaya sabi ko sa iyo, kung meron man silang gustong mangyari, ililigaw nila. Tingnan nyo kung inaatake si Tamba. Tingnan nyo kung yung mga vloggers ninyo ay talagang nakabantay kay Tamba. Kasi ibahin nila yan eh. Sabi dito, pwede ba mag-prime minister na di alam ng mga tao tapos gugulatin nyo ang buong Pilipinas? Malaki talaga problema mo, Tambaloslos. Kasi po, ang mag-e-elect po ng prime minister, kasi mag-e-elect tayo ng congressman. At ang mag-e-elect ng, pagka naging parliamentary tayo, ang mag-e-elect ng prime minister ay yung pong ating mga congressman. What can you expect sa congress natin? Sino pa e-elect niyan? Di si speaker. Sabi nga ni sino makikinabang dyan sa PI na yan? Di ang Congress. Number 1 si speaker. Di ba? Sabi dito, ipatawag na si Tamba, si Amy, Congress, tapos i-contempt. Dapat paimbestigahan nyo din yan. May punto po. Total, binuko mo na yung pinsan mo, Amy.
Sana wag ka lang dakdak. Ipatawag nyo sa Senado para maimbestigahan. Hmm. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. So, mukhang surprise gift daw para sa SONA. Eh di surprise, talaga lahat tayo na surprise sa PI na yan. Nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. O yun, no? Kaya sabi niya, hindi ko alam kung alam niya o hindi, pinapatungo yan yung kapatid niya si Marcos. Ito, palagay ko, dapat din magsalita dito si Marcos. We cannot blame the people na kahit na alam nating walang pakinabang si Marcos dito sa People's Initiative dahil ang magiging ano naman diyan ay ang Congress at ang magiging Prime Minister diyan ay galing din sa Congress, no? Dapat magsalita si Marcos dito kasi kung hindi siya magsasalita dito at mananahimik din siya, bilang isang presidente at ang number one na problema ng bansa natin ay People's Initiative. Kahit hindi siya makikinabang, kailangan gumalaw ka kasi pag hindi ka gumalaw, it means kasabwat ka at nakakaduda po yan. We cannot blame the people kung yan ang isipin. So kailangan din magsalita. Alam mo, palagay ko si BBM ay dapat gayahin niya si Amy, yung kanyang kapatid eh. Dapat mag-usap tong dalawa. Paano ba natin, ano bang gagawin natin dito sa pinsan natin? Dapat mag-usap sila. Ay parang siya na ang presidente. Ayusin nyo yan. Kayo Marcos ang masisira dyan sa pinsan ninyo. Buti nagsasalita na nga si Amy. Antayin natin kung magsasalita si Marcos. Jocelyn Damian, thank you po sa stars. Jocelyn Damian. Sabi pa ng Senadora, 20 million pesos nga raw na halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. Yun, grabe. 20 million kada pirma. Uy, nako. Naka LX 300 na ako niya. ilan yun, no? May resort ka na, may Land Cruiser ka pa dyan. 20 million kada distrito. Saan kukunin? Ayuda. Ano ba yung ayuda? Pera mo. Pera ng taong bayan yan. 20 million. Hindi ako nagsabi Speaker, wag mo akong ipatawag. Inuulit ko lang, dinidiinan ko lang yung sinabi ng pinsan mo mismo. Kayunity mo mismo nagsalita. Kung gusto mo ako ipatawag mo muna yung pinsan mo. Dalawa kami. Siya naman nagsabi. Totoo ba yan, Speaker? Pasinungalingan mo kung hindi totoo. Dahil pag hindi ka gumibo dyan at nagtago ka sa pantry at ibang congressman naman ang pagtatanggol sa'yo, nagbibigay ka nga ng 20 million kada distrito. Aba, sarap buhay. Kaya naman pala, pag eleksyon, nagpapatayan ang mga barangay captain. Pagka may mga ganito. Saan dadaan yan? Di sila yan mag-aati-hati. 20 million ba naman? Pirma lang yan. Maglalakap ka lang ng pirma. Laway-laway lang yan eh. 20 million. Ngayon, alam nyo na. Kung bakit sila nag-aaway-away kahit maliit ang posisyon. Ganyang kalaki ang kikitain. Habang ang taong bayan hirap, nagrereklamo, kakaantay ng 20 pesos na bigas. Kayo, 20 million. Ano bang Tagalog ng milyon? Milyon. 20 pesos ang ine-expect ng taong bayan. Ang binigay ninyo, 20 million. Saan? Bawat distrito. Mga loko-loko talaga kayo, Huwag na kayong papabudol muli. Tatandaan ninyo, huwag nating bitawan tong PI na ito. Sinubukan puli namin kunin ng reaksyon ni Romualdez pero wala pa itong tugon sa amin maging ang kanyang tanggapan. Okay, tamo? Wala ka eh. Hindi ka naimik eh. Sumagot ka, oy! Ay, naku. Nograles, ikaw na nga sumagot kung ayaw sumagot niyan.
Baka mamaya nakatago sa'yo yan si ano eh. Hindi kasi ikaw Nograles, meron ka ring sabit eh. O, di ba? Pinangalanan ka rin. Pinangaralan ka rin ni Pulong. Nagpapa-effect ka dyan ng ano, ng pirma dyan sa Davao. O, di ibig sabihin, kumita ka rin ng 20 million? Nograles? Diba? Ganun kasimple yun eh. Ano sabi ni Amy? 20 million kada distrito. Nograles, nagpapapirma sa Davao. Ano ibig sabihin nun? Kumita ka, Nograles? Ng 20 million? Ako'y nagtatako lang. Nagtatanong lang. Alam ko hindi ka kumita ng 20 million. Patunayan mo sa taong bayan. Sagutin mo yung taong bayan. Magsalita ka. Huwag kang tumago dyan. Kasi ako naniniwala hindi ka tumanggap ng 20 million eh. Ang problema mo yung taong bayan. Patay ka dyan. Hindi naman importante kung anong paniwala ni Cotsoli. Ako hindi naniniwala, hindi mo kailangan ng 20 million. Mayaman ka na eh. Ang problema, taong bayan. Anong binili mo sa 20 million? Pag ganun ang tanong ng taong bayan. Saan mo dinala yung 20 million kung ganun ang tanong ng taong bayan? Kaya ba nilalaglag mo ang Davao, pinagbibili mo ang mga Davaoenos? Kung ganyan ang tanong ng bayan, anong masasagot mo dyan? Nograles. Ano ba kayo? Politiko o sindikato? Paano kung ganyan ang tanong ng taong bayan? Di ba? Alsang sindikato kayo, hindi na kayo alsang politiko eh. Paano kung ganyan na sabihin ng taong bayan? Tatahimik ka lang. Kailangan sagutin mo yung paratang sa'yo ni Pulong Duterte at ni Amy Marcos. Dalawang mga apelyido matitikas yan. Binabantaan ka, binasabihan ka ng ano, kaswapangan mo. Pati Davao, alam mo namang nilinis ng Duterte ang Davao, ang lakas din ng pest nito si ano. Paano kung ganyan ang sabihin ng taong bayan? Ang lakas ng pest mo, kapal ng pest mo. Davao pa. Alam mo teritoryo ng mga Duterte yan. Alam mong galit sa mga kurakot yan. Paano kung ganyan na sabihin, ang kapal ng pest mo? Ano sasagot mo? Tatahimik ka lang. Sumagot ka, Nograles. Nung sinisikil mo si Eric, lakas ng salita mo eh. Ngayon, tahimik ka dyan, Nograles. Katulad nito, paano kung ganito ang tanong ng mga tao? Sindikato ang mga hudas ng mga yan. Ano sasagot mo dyan? Tatahimik kayo? Ito sabi, yung 20 pesos na bigas, naging 20. Yung sinasabi natin kanina eh. Ay, takot, tahimik kayo dyan. Maraming salamat, Rasi, Terasha, and Elmer Tormis, Clarabal sa Stars. Thank you po. Diretso po tayo. Naghain na ng resolusyon si Senadora Marcos para imbestigahan ng umano'y signature buying para sa Chacha. Ayan, wag na yung mga makabayan na black, epal lang yan. Makabayan black, epal eh. Kayo nga nagsabuatan dyan para bigbigan. Birahin nyo si Sara eh. Tapos ngayon, question kayo sa PI. Ano kayo, nagpapalaki ng epal? Ewan ko sa inyo. Kung may tiwala kayo dun sa makabayan black, kayo na lang, ako wala. Wala kayong magagawa, opinion ko yun eh. Hindi, wala akong tiwala dun sa yun. Kunwari pa, kayo bumira kay Sara. Tigil-tigilan nyo nga kami. Hindi, yung mga makabayan black kasi ang next nito, makabayan black, magagalit eh. Magagalit dyan sa PI na yan. Huwag nyo nga, tigil-tigilan nyo nga. Kayong sumabwat dyan kay Tamba. Dinimanda nyo pa ang Duterte. Sinikil nyo si Sara Duterte. Baliw kayo. Tapos ngayon magagaganyan. Walang maniniwala sa inyo. Kayo mga... Panahon na para magsalita kayo. Sagutin nyo yan. Basta, wag nating tantanan to ha.
sa social media, saan man kayo mamunta, nawala na nga tayo sa audit eh. Kita nyo kung paano natin sila niligaw? Ay, paano tayo niligaw? Nawala na tayo sa audit. O, ngayon, tatangkain na naman nilang mawala tayo sa issue ng PI. O, nawala tayo sa audit, naipasa na yung napakalaking budget sa Kamara ng 2024. O, ngayon, ano? Baka mamaya na ilusot na yung PI. Mag-iingat po tayo dyan, ha? O, next po tayo. Sa Spokes Hour, bakit ba ho na-dismiss ang kaso ni Castro, Franz Castro, laban kay FPRRD? Ito ang pag-usapan natin. Bakit ba na-dismiss yung kaso ni Franz Castro isinampa laban kay PRRD? Oh, tingnan natin yung point of view ng batas. Okay? Yung kasong po yan ay para sa grave threats. At ang Type ko ang mata mo rito, Attorney Roque. Sige, tuloy. demanda po ni Franz Castro ay dahil nga dun sa episode ng Gikan sa Masa kung saan kinuwento ni FPRRD yung usapan niya kay VP Sara, yung anak niya, no, kung paano daw gamitin ng intelligence fund. At ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA. Nakabahagi si Franz Castro. Yan. Oh. Ito galing mismo kay Attorney Roque. Kaya nila binanatan, nagsimula po yung grave threat na yan kasi ipinagtanggol ni PRRD si Sara. Dahil pinagkaisahan yung confidential funds ni Sara sa pangunguna nitong Makabayan Black na sabi ni Attorney Roque ay parte ng mga NPA. Sino ba? Ang lumalaban dyan sa mga rebeldeng yan? Walang iba kundi Duterte. Kasi kung galit ka sa Duterte, baka ikaw ay adik. Kasi sino bang kinakalaban ng Duterte? Mga adik. Sino pang kinakalaban ng mga Duterte? Mga rebelde. May kaduda-duda ka pag galit ka sa Duterte. Gaya nito sila Franz Castro. Bakit? Yan nga sabi ni Roque. Miyembro yan ng mga NPA. Ng mga CPP-NPA. Ulitin natin marinig nyo sa kanya mismo. At ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA. Nakabahagi si Franz Castro. Maliwanag. So, yan yung konteksto ng sinabi ni Presidente. At ang sabi ni Franz Castro, binantaan daw ang buhay niya. Doon na yung pagbabanta. Ako, sa aking paniwala, kasi napanood ko yung sinabi ni PRRD na yun eh. Parang yung sinabi niya, dapat parang mamatay na yung mga CPP-NPA. Yung organisasyon. Bakit guilty ka, Franz Castro? Diba? Mamaya itinatanggi mong ikaw ay miyembro niyan. Yan ang sinabi ni PRRD, miyembro ka niyan. Nagtataka nga ako, bakit pinagtatanggol yan eh? Bakit hinayaan niya ni Speaker Romualdez eh? Pinagkaisahan niyo si Sara. Dahil alam ninyo, yung confidential funds ay ginagamit ni BP Sara para habulin yung mga katulad ninyo na miyembro ng CPP-NPA. Kaya ngayon ini-stop kasi para hindi kayo mahabol. Na-dismiss. Bakit? Well, sang-ayon po ako sa dismissal, obviously. No? Bakit po? Kasi hindi naman lahat po ng pananalita ay dapat maging kriminal. Bakit? Kasi unang-una, nasa saligang batas po natin yan, nasa Bill of Rights, yung kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po lahat ng salita dapat maparusahan. In fact, lahat ng parusa na ipapataw dahil lang mga salita, yan po ay merong presumption of unconstitutionality. Pwede lang po Naputol. kay Franz Castro. Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung rinirequire ng batas. Ito maliwanag sinabi niya. Ang bawat salita, kung kukwestiyonin mo, may presumption dyan na unconstitutional. Ibig sabihin,
Pag nagreklamo ka laban sa sinabi ng isang tao, ang presumption diyan, ang paniwala diyan, karapatan niyang magsalita. Karapatan niyan, freedom of speech. Unless mapatunayan mo. Pero kung hindi mo kayang patunayan, halimbawa ito sinabi niya, pananakot, hangga't hindi mo kayang patunayan na ikaw ay tinakot, yang sinasabi mo, Franz Castro, ay unconstitutional. Bakit? Kasi nakapanig ang batas sa freedom of speech. Karapatan ng isang tao magsalita, hindi mo basta-basta pwedeng pigilan. Yan po yun. Yung actus reus, yung mga bikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ayan, dalawa yan ha. Okay, ganito po yan. Pagka may grave threat na sinabi, dalawa po ang titingnan natin. Una, yung binanggit na salita. Pangalawa, yung nasa utak. Yung mental. Ano ba yung motibo? Okay. Ulitin po ay. Mental intent talaga, it's yung kalayaan ng... Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Oh. Dalawa po yung rinirequire ng batas. Yung actus reus, yung mga bikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ano yung mental intent? Ang mental intent talaga ay dapat intensyon na nagsasalita na takutin ang isang tao na magkakaroon siya ng banta sa buhay niya kapag dahil nga doon sa sinasabi ng nagsasalita. Yan, maliwanag. Pag mayroong grave threat, dalawa po, salita at mental, utak. Nananakot yung salita at yung utak may intensyon. Kaya hindi po pwedeng mawawala. Karamihan sa batas may intent. Ano ba yung intensyon nung nagsasalita? Halimbawa, sabihin ko, ikaw, Roque, pagka hindi mo binayanatan si Tambaluslos, ako babanat sa'yo. Yun ba ay may pananakot na salita at mayroon ba akong intensyon saktan si Roque? Ganun po yun. Kaya kailangan na pinapaliwanag niya dito sa batas, napaka-importante ng mental. Okay? So kinakailangan merong mental intention na manakot na pinagbabantaan ang buhay ng iba. Yan po ang grave threats. And sabi ng piskalya, maski napakababa ng ebidensya na rini-require pagdating sa piskalya, probable cause lang, at ang definition ng probable cause ay likelihood na meron kang krimen na nangyari at yung nasasakdal ay siya nga sigurong gumawa ng krimen na yon, kinakailangan mapatunayan yung actus reus at saka yung mens rea. Sabi ng piskal, wala talagang mens rea, wala talagang intention. Number one, ang konteksto... Hanggang dyan, okay? Sa piskal pa lang, sabit na sila. Okay? Kasi sa piskal, mababaw pa lang ang hinihingi na ebidensya. Kaya nga, ibig sabihin, pag sa piskal pa lang, hindi ka na makalagpas, wala ka ng probable cause, ibig sabihin, yung kaso mo mahina talaga. Kasi pagdating mo sa korte mismo, iba ng ebidensyang kailangan dyan, mas mataas na. Pero kung sabit ka na sa probable cause lang ang ebidensyang hinihingi, hindi mo pa kayang patunayan, ay mahina talaga ang kaso mo. Diba? Yun ang sinasabi. Wala talagang intensyon manakit si PRRD. Ngayon, kalimutan natin yung batas. Kalimutan natin yung legal terms, kalimutan natin yung theory, kalimutan natin lahat. Isipin lang po natin, mabuti. Kayo ba naniniwala na si PRRD, si former President Duterte, ay gusto talagang saktan si Franz Castro? Habang sinabi niya sa mainstream media, habang sinabi niya mismo sa broadcast, sinabi niya ng lantaran na maraming nakakarinig. Doon sa pagdating sa batas, sa pag-interpret na batas, sablay na to si Castro. Hindi ko alam kung ba't nag-iisip ba ito si Castro o hindi eh. Doon pa lang sabit na siya eh. Nakita nyo?
Pero pag-usapan na lang natin to na parang ordinaryong tao. Bilang ordinaryong tao, walang loko-loko, ay walang matinong tao na maniniwala na gustong saktan talaga ni PRRD si Franz Castro na binanggit niya. Halimbawa ako, Roque, yayariin kita. Sinasabi ko dito, yun yung sinabi po eh. Hindi normal sa isang aksyon na paniwalaan ang isang grave threat na binanggit na maraming nakakarinig gaya ng mainstream media. Ganun kasimple. Kaya tingnan mo sa batas, kaya tingnan mo ibig sabihin sa logic, simpleng eksplanasyon ng isang ordinaryong tao, tanga ka lang talaga, Castro, sa aking palagay. Tanga ka. I mean, sinong tanga maniniwala sasaktan ka ni Duterte, nag-announce siya? Ewan ko sa inyo, malabo talaga yun. Alam mo, ginamit lang yun eh, para ipitin ang ating Duterte, si Tatay Diggs. Pero sa akin, sa isang banda, mas maganda na rin yun. Mas magandang idemanda siya kasi makakasagot si PRRD kesa ipinatawag sa Senate na hindi naman siya pagsasalitain. Hindi naman niya pinagbantaan si Franz Castro diretso. Iba yung pagbabantaan na, ikaw Franz Castro, papatayin kita. Hindi ganun eh. Ang ginawa ni PRRD, kinuwento niya yung usapan nila ni VP Sara. Nang advice niya kay VP Sara, dapat gamitin ang intelligence fund hindi lang para sa ROTC, kundi para labanan ng mga teroristang CPP-NPA. Hindi po tayo mapagbibintangan ng fake news kapag sinabi natin na terorista ang CPP-NPA dahil binansagan sila na terorista ng Amerika, ng EU at ng gobyerno ng Pilipinas. Ayan, terorista, terorista, terorista. Dapat, yan ang hinahabol ni Boying. Hindi yun, nakapokus siya kay Tebe. Sa bagay, nananahimik na si Boying. Asan na kaya si Boying? Ha? Asan na kaya yung best friend mong si Boying? Anyway, yeah, hindi fake news yan. Pinangalanan niya ng Amerika at kahit Pilipinas, terorista yung CPP-NPA. Ang gagaling netong netong sila Boying eh. Hindi pa nga nila kayang ubusin tong mga NPA eh. Na ginawa ng terorista si Tebes. Loko-loko rin eh, no? Dahil talaga namang terorista sila. Sila po ay pumapatay without due process of law. Pinapatay nila yung sarili nilang mga kakampi na tumitiwalag. Pinapatay nila ang mga pobreng mga sundalo na mahihirap. Sila po ay nag-execute ng walang dumadaan sa hukuman. Sila po ay nangingikil ng revolutionary taxes. Sila po ay sapilitang ginagawa mandirigma ang kabataan at ang mga katutubo. Lahat po yan ay pinagbabawal ng batas o umiiro pag milabanan. Pero lahat po yan ay ginagawa ng NPA kasama na yung paggamit ng landmines na pinagbabawal din dun sa Ottawa Convention na pinaglabi ni Princess Diana. So, ang sabi lang ni Presidente, Inday, yung sa usapan namin, kinuwento niya, sa usapan namin ni Inday, sabi ko, kinakailangan gamitin niya yung intelligence fund para supilin, para labanan ang mga teroristang CPP-NPA. Ako, ginamit ko intelligence fund ko para talagang patayin ang mga teroristang CPP-NPA. Napaka-ipokrito nitong mga ito, no? Kaliit-liit ng intelligence funds ni BP Sara. Samantalang sila, ayan, binuking ni Senator Amy Marcos, nagbibigay sila ng 20 million kada distrito para lang sa papirma. Kung makapagsita sila sa confidential funds nitong si BP Sara, akala mo ang lilinis. Samantalang yung kay Sara ay para habulin ng mga rebelde, habulin ng mga terorista. Samantalang itong PI funds na yan. Ipin mo, papapirma, sino makikinabang yan? Di sila lang. Tingnan nyo kung gaano kaka-plastic, kaka-ipokrito tong mga ito. Wala pong masama doon. Bakit? Kasi merong labanan. Talagang
nagpuputukan po sa panig ng gobyerno at sa panig ng CPP-NPA, di ba ho? Kaya nga gera yan eh. Alam nga magkalitian kayo pag gera. Pero ang konteksto, hindi directed kay Franz Castro yung banta. Kung hindi, wala ngang banta. Sinabi lang ng Presidente kung paano dapat gamitin ng intelligence fund. At yan naman po talaga ang gamit ng intelligence fund. Impormasyon para labanan ang mga kalaban ng gobyerno, gaya ng teroristang CPP-NPA. Hmm. Pangalawa, Papalusot na lang yan, Attorney Roque. Kalokohan ng mga yan. sabi ng piskal, paano magkakaroon ng intensyon na manakot na babantaan ang buhay ni Franz Castro? Kung papanoorin mo yung buong Gikang sa Masa ng programa na yan, ang daming jokes ni Presidente. Tama ba yun na magbabanta ka sa buhay ng tao tapos joke ka ng joke? So parang sabi ng piskal, wala talaga yung mental intention na bantaan at bigyan ng banta ang buhay ni Franz Castro doon sa telecast niya sa Gikang. Yun ang ibig niya sabihin. Wala yung part na mental intention. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa Tagalog na lang, pasimplihin natin, wala talagang intensyon si PRRD na patayin or saktan or kung ano man, iligpit itong si Franz Castro. Sa masa. Pero bagamat hindi binanggil ng piskal yan, syempre po, no, ang salita alone, kung walang clear and present danger na magre-resulta nga sa banta ng buhay ni Franz Castro, hindi dapat pinapatawan ng parusa dahil yan po ay garantyado ng ating saligang batas. Di gumanti rin siya. Pwede naman siya magsalita laban din kay Presidente Duterte. Wag lang niya babantaan. In the same way na hindi naman nagbanta ang Presidente dahil kwento nga kung ano ang naging advice niya kay VP Sara. So tingin ko po, tamang desisyon. Bakit ba nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi kung isasampa yan, miski wala namang sapat na ebidensya dahil ang elemento ng grave threats ay hindi naman napatunayan, masasayang lang ang panahon, ang resources ng gobyerno sa paglilitis ng kasong yan. At syempre, sa panig naman ng akusado, abay sayang din ang oras niya, sayang din ang pera niya sa pagdidepensa sa wala namang saysay na demanda. In short, preliminary investigation pa lang, butata na itong si Franz Castro. Kailangan yun kasi bago iakyat sa korte kasi matatambakan ng gagawin ng korte kung walang kabisa-bisa, walang ebidensya yung sinasampang kaso. Kasi isipin mo, lahat tayo magsampa ng kaso sa isang tao, mapupuno ang korte natin. At syempre, makakapagod din yan. Sinasayang nyo lang ang pondo ng ating bayan. So, kailangan talaga may preliminary investigation. Kung sa preliminary investigation, di ka na makapasa. Ibig sabihin, latak, walang utak, yang sinampa mo, Castro. Wala ka namang ebidensya. Katangahan lang yun. Desisyon ng piskal ay tama. Walang saysay ang demanda mo. Sabi dito, bakit magbabanta ng maraming nakarinig? Correct nga Yun, as simple as that Kahit hindi na natin sundan yung legal issues Yun na lang Meron ba namang matinong tao magbabanta na maraming nakikinig? Ang totoong banta, hindi yan magsasalita. Ito sabi ni Pinoy News File. Sabi niya, hindi kaya si Tamba na ang bagong leader ng CPP-NPA kaya parang ang lakas ng loob at saka nagpapasunod niya Makabayan Black. Baka mayroong proyekto. Hindi natin alam. Baka may kasunduan. Hindi natin alam bakit napapasunod. Yan. Pinoy News Files. Franz Castro. Bokya. Bokya. Palpak ang iyong demanda. Gaya ng napakadami yung mga demandang sinasampa. Alam niyo kung bakit palagi nadidismissa ng kaliwa? Kasi sa kanilang isipan, basta file lang sila ng file, wala silang pakialam kung manalo matalo, kasi ang gusto lang nila, propaganda. Yun. Galing. Sa pool, sa banga. Bakit laging nadidismissan ng kaso itong mga kaliwa? Kaya napaka-importante ng preliminary investigation kasi maraming katulad nitong mga kaliwa, sampa ng kaso. Kahit walang ebidensya. Ano lang gusto niyan? Propaganda. Gusto lang niya manggipit.
Yan ang ano nila eh. Basta sila reklamo-reklamo. Eh, hindi ko alam kung anong napapala nitong mga makakaliwa na ito. Baka pag nagreklamo sila, gusto nila, pinapatahimik sila, bibigyan sila ng kung anong-anong pabor. Oh, 'di ba? Parang AC/DC. Oh, attack, collect. Baka gano'n, hindi natin alam. Pero nakakapagtaka eh. Ang hiling nila magsampa-sampa, tama si Attorney Roque. Final ang kasong yan para magalit ang taong bayan laban kay dating Presidente Duterte. Binabantaan ako, kababae kong tao, kongresista ako. Ayun, tumakbo sa mga kasama niya sa Kongreso. Binantaan ako. Pag binantaan ako, binantaan ng buong Kongreso. Eh ito Nagsusumbong, binantaan ang Kongreso. Ito naman sa Kongreso, sakay naman, parang hindi na rin nag-iisip. Kung sino man ang kumampi doon sa sinabi ni Franz Castro, ano kayo, uto-uto sa mga makabayan black? Ano kayo, hindi kayo nag-iisip? Kung sino mang congressman ang naniwala dito kay Franz Castro, ano ka ba? Isip-isip ka naman. Nagpapauto ka dyan sa mga makakaliwa na yan. namang speaker dahil nga galit na sa Duterte dahil nagsalita si Mm. Presidente Duterte, sige nga mag-accounting tayo at maraming tinatago ang Kongreso. Ayun, pumanig kay Franz Castro. Unprecedented po yan. Ako, naging kongresista rin ako sa 17th Congress. Alam nyo, yung mga kaliwang yan, Sabi, pumanig kay Castro. Kasi sinisingil ni PRRD ng audit etong Congress. Okay. So sa madaling salita, ang pinapatukuyan ni Roque, kaya pumanig itong sila Tamba kay Lapranz dahil para mailigaw sa madaling salita yung sinasabi ni PRRD magpa-audit sila. Ngayon, fast forward natin sa ngayong 2024. Ganyan din ang mangyayari. Magkakaroon sila ng diversion na content, na topic, na issue para pagtakpan yung PI. Ginawa na nila dati, gaya nitong pagsampa ng kaso kay PRRD para wag sila ma-audit, iyan na po yan. Kaya nga kino-connect natin etong sinasabi ni Attorney Roque. Maging mapagmatsyag kayo kasi lalabas po ngayon linggo yan. Mag-iingat kayo kung meron silang papuputukin na balita para malihis ang inyong sigaw laban dyan sa PI na yan. Laban dyan sa Tamba Initiative na yan. Gusto nyo siya maging Prime Minister? Kung ayaw ninyo, huwag nyong palusutin to at mapaling tayo sa ibang hindi tinatanggap sa mayorya, hindi tinatanggap sa minority. So meron silang independent block dahil sinusuka sila abay dito. Dito sa Kongreso, kung saan speaker si Martin Romualdez, bidang-bidang mga kaliwa. Nagkaroon sila ng strategic alliance. O ano nangyari ngayon? Di ba winawakwakan sila ngayon ng kaliwa? Pagdating naman dito sa PI, sa pirma, yan ang inyong mga kaalyado. Alliance for convenience. Basta convenient sila, makikipag-alliance. Pag hindi na, sasaksakin ka rin sa likod. Kaya nga, Speaker, huwag ka magtitiwala dyan sa kaliwang yan. Wala yan. Walang mga paninindigan yan. Ang gusto lang nila talaga, i-terrorize ang buong bayan para sumunod sa kanila dahil ang gusto nila, paligiran ng mga syudad. At hanggang ngayon, naniniwala sila na mabubuwag nilang gobyerno pag pinaligiran nila ang mga syudad. Naku, laos na po yan. Bagamat malaki utang na loob ng bansang China kay Mao Zedong, yung sinasabi ni Mao Zedong na revolusyon sa pamamagitan ng pagpapaligid ng mga syudad, hindi na po uso yan. Dahil ang mga Chino ngayon, natatalo pang Amerika sa galing na maging kapitalista. Kaya kayong mga komunistang Pilipino, mga natitira na lang Maui sa buong mundo, kasama mga Nepali, hello! Ganda nito sinabi ni Lisa Tatoyo. Pinarahan lang si Castro ng kanyang abogado. Hindi rin. Tingin nyo, si Castro nagbayad ng abogado? Hindi natin alam. Pero siyempre, sino ang may gusto na ipitin ang mga Duterte? Sino ang makikinabang pag naipit ang mga Duterte? Sige nga. Iiwan na kayo ng mga panahon, tama na mga propaganda nyo yan.
Yan demandang yan, propaganda talaga yan. O bakit alam nila talaga namang hindi magiging successful ang file nila? Eh di ba nag-file pa siya ng karagdagan? Na-realize niya, ay kulang yung aking sinampa, kailangan dagdagan pa. Kung kumpleto na yung kanyang sinampa at sigurado siya na maisasampa ang kaso, hindi na dapat nag-file pa ng supplemental. Yung pag-file nila ng supplemental, pag-amin na kulang-kulang talaga ang mga sinabi nila. Wala talaga silang ebidensya. Sa madaling salita, wag na natin palalimin. Wala talagang ebidensya dyan sila Franz Castro. Kaya nagkaganyan-ganyan yan. Pang ano lang yan? Panggigipit sa mga Duterte. Again, bakit na-dismissan si Franz Castro? Kasi puro propaganda. Pagdating sa larangan ng batas, you need to go beyond propaganda. Dapat tignan mo yung mga elemento ng krimen at yung mga elemento, dapat pruebahan mo yan. Eh itong grupo niya, sila rin nagsampa sa ICC. Akala nila ganun kadali. Kung mahirap mapruebahan sa level ng piskal Pilipino ang elements of the crime ng grave threats, lalo na ang elements of the crime ng crimes against humanity. Can you imagine kung anong dapat ebidensya na ipresenta mo para mapakita mo na yung patayan ay widespread or systematic na tinatarget ang mga sibilyan dahil sila sibilyan? O kapag sinapag hindi na naman nasampayan o kapag na-dismiss yan ng pre-trial chamber o ng hukuman, sasabihin na naman, ako'y biktima ng injustice gaya ng iniiyak ngayon ni Franz Castro. Hello, biktima ka ng sarili mong propaganda. Mag-iingat kayo sa pabiktami. Yung mga pabiktim na tao, hindi ko man nilalahat, pero yung kunwari, sila yung aatake, tapos sila yung victim. Ingat kayo dyan sa ganyan style. Kalokohan yan. Ikaw ang unang umatake, tapos nung pumalag, victim ka. Ibig sabihin nyo, nag-aanap ng kakampi. Pabiktim to si Castro. Kasi you cannot go beyond propaganda. Alam nyo, kaya iniwan ko yung kabataan makabayan eh. Sabi ko, bakit ba puro ibagsak? Ibagsak. Pag tinanong bakit, hindi sila makasagot. Basta, ibagsak. Kulang sa pag-iisip. Yan ang sinasabi ko. Kulang sa pag-iisip, kulang sa ebidensya. Lahat ng bagay hindi pwedeng ibagsak. Kailangan may ebidensya. Ganyan po kasi ang estilo ng mga rebelde, CPP, NPA, terorista. Puro ibagsak. Puro sloganeering. Kaya akala nila yung sloganeering, yung propaganda, sapat na para maging basehan ng kaso laban kay FPRRD. Well, bokya kayo. Hindi sapat ang propaganda. Hindi sapat ang sloganeering. Dapat ebidensya. Better luck next time. Pero ang napatunayan natin, gumagana ang sistemang legal sa Pilipinas, dahilan para dito dapat sa Pilipinas magsampa. Sampa pa kayo uli, sampa pa more. At tignan natin kung mamimit ninyo ang onus of evidence. Ang nagsasampa po, siyang dapat pagprueba na meron man lang probable cause. Agree ba kayo o disagree? Tignan natin. Yan, okay. At pumani nga to, nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue ito. Abusado ang House of Representatives. Dapat investigahan yung panunuhol sa PI at kailangan din maglabas sila ng resibo sa nagastos nila, hindi lang certificate. Bakit ikaw ang nagsasalita para sa presidente? Pipi ba siya? Sino ba talaga presidente? Ikaw Subiri, si Lisa Smarks o si Tamparas Los? Be vigilant, people of the Philippines. Ganyan ang style nila. Gagawa ng ibang balita para matapunan ng importante. Magtulong-tulong para sa bayang Pilipinas at para sa mga kabataan, anak at kaapu-apuhan nating lahat. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Walang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.